DZRH Balita Promdi. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas. Ito po ang balitang Promdi ngayong araw ng Miyerkules, January 21, 2025. Sa ating headlines, Balitang Promdi. dating Senador Revilla, maayos ang kondisyon sa loob ng New Quezon City Jail. DILG tiniyak na walang special treatment. Balitang Promdi. Bong Revilla pinayagang magpiyansa pero kulong pa rin. Balitang Promdi. PNP magpapatulong na sa Interpol para malaman kung nasa ibang bansa si Atong Ang. Balitang Promdi. Kasong cyber libel isinampa na ni Deputy Speaker Puno laban kay Cavite Congressman Kiko Barzaga. Balitang Promdi. Bangka na may sakay na 13 katao sa Davao Oriental nawawala. Balitang Promdi. Paggamit ng body cam sa fire inspection mandatoryo na sa Bureau of Fire Protection. Balitang Promdi. Yan ang ulo ng ating mga balita. Kasama niyo po ang inyong lingkod Kisas Habson para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Nakapiit na si dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. sa New Quezon City Jail Male Dormitory sa Payatas. Alinsunod dito sa utos ng Sandigan Bayan 3rd Division matapos siyang ipresenta kahapon kaugnay ng kasong malversation dahil sa umano'y 92.8 milyong pisong gaws sa flood control project sa Pandibulacan. Kahapon dinala si Revilla sa QC Jail habang nakabinbin ang mosyon ng kampo nito na manatili na lamang sa PNP Custodial Center. Tatalakayin ito sa arraignment at pre-trial ng kanyang kaso na nakatakda naman sa January 23. Samantala, binanggit po ni Presiding Justice Carl Miranda na sumulat si PNP Acting Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. at hiniling na huwag nang magpa-detain sa Camp Crame dahil sa kakulangan ng pasilidad at ng seguridad. Balitang Promdi. Nasa maayos naman na kalagayan at mabuti ang kalusugan ni dating Senador Bong Revilla Jr. sa Payatas City Jail sa Quezon City. Sa panayam sa programang Balansyado kay Jail Superintendent J. Rex Bustinera, spokesperson ng BJMP, sinabi nito na oobserbahan pa nang hindi lalagpas sa 7 araw si Revilla Jr. bago malaman kung saang selda siya ihahalo. Binigyan diin ni Bustinera na ang Payatas City Jail ay hindi pinagawa para sa mga high-profile inmates lamang. Sa katunayan, mayroon naman noong 3,600 na jail resident sa naturang dormitoryo kung saan dumating si Revilla kahapon at pati na rin si Bryce Hernandez sa Binanggit naman ni Bustinera na moderno na ang disenyo ng selda kung saan sila nakakulong nang hindi lalagpas sa 24 oras o nang hindi lalampas sa 23 oras sa loob ng isang araw. Balitang Promdi. Alas 3:12 na po ng umaga. Puntahan muna natin mga balita mula sa probinsya. Standby Romy Gonzales. Unahin natin, balita mula sa Cordillera. Yun daw hong minerong drug personality na aresto sa buy-bust operation dyan po sa lungsod ng Baguio. Ibalita mo yan, go ahead, RH41 Romy Gonzales.
ang isang 51 anyos na minero sa ikinasang drug bypass operation ng mga otoridad sa Purok 12, Irisan, Baguio City. Nakumpiska sa suspect na natukoy na high-vol individual drug personality at tubo sa Itogon, Benguet ang 2 piraso ng heat-sealed transparent plastic sachet na may lamang shabu at may timbang na 53.3 grams at standard drug price na 369,240 pesos. Bukod dyan, nasamsam din sa suspect ang mga non-drug items na tulad ng cellphone, pera at pitaka. Tagumpay ang naturang anti-drug operation sa pakipagtulungan ng pinagsanib na puwersa ng Regional Drug Enforcement Unit Cordillera PNP, Regional Intelligence Division, Baguio City Police Office Station 9, City Drug Enforcement Unit, Provincial Drug Enforcement Group, Special Operations sa Cordillera at Regional Intelligence Unit 14. Haharap ang suspect sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ito si RH41 Romy Gonzalez para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Promdi. Maraming salamat, Romy Gonzalez. Standby lang, Freddy. Tiniyak naman ng Department of Interior and Local Government na walang special treatment para sa kay dating Senador Bong Revilla Jr. matapos ang kanyang pagsuko kaugnay ng kasong malversation sa Sandigan Bayan. Ayon kay Interior Secretary John Vic Remulla, pareho ang magiging trato kay Revilla gaya ng iba pang detainees kung saan hindi solo ang silid at wala ring air conditioning ang kulungan kahit na matagal na umano silang magkaibigan. Si Revilla ay makikihalo sa mahigit 3,600 na detainees sa New Quezon City Jail at ilalagay sa isang selda na idinisenyo para sa 10 katao. Tiniyak naman ng DILG na may sapat na seguridad upang maprotektahan ng dating senador laban sa posibleng banta mula sa mga kapwa detainee at gang-related na mga insidente. Bilang bahagi naman ng Standard Operating Procedure, isa sa ilalim sa Revilla sa 7 araw na quarantine bago siya isama sa general population ng kulungan habang nagpapatuloy ang paglilitis sa kanyang kaso. Nakapagpiyansa na ng 70,000 piso si dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. sa Sandigan Bayan 4th Division para sa graft case laban sa kanya kaugnay ng umano'y 92.8 milyong ghost flood control project sa Pandi, Bulacan. Sa kabila nito'y hindi rin maaaring umuwi at hindi rin makalalaya si Revilla dahil ang Sandigan Bayan Special 3rd Division ang nagutos ng kanyang temporary detention sa Quezon City Jail kaugnay naman ng kasong malversation. Ibig sabihin, kailangan munang maghain ng dating senador ng hiwalay na petition for bail at kung siya ay pagbibigyan para sa pansamantalang kalayaan. Si Revilla ay nahaharap sa graft charges na isang bailable na kaso habang non-bailable naman ang malversation. Balitang Promdi. Sa kaugnay na balita, maaari daw pong maghain ng motion to post bail si dating Senador Bong Revilla at ang iba pang mga kinasuhan ng non-bailable na malversation kaugnay ng flood control mess. Ayon kay National Bureau of Investigation spokesperson Palmer Malyari, may option pa rin ang kampo na magmosyon depende sa ebidensyang nakalap ng Department of Justice. Pero ikukonsidera pa nila aniya ng korte ang bigat ng ebidensya laban sa kanila at kung makitang hindi matibay ang evidence of guilt ay malamang katigan ito ng korte. Ipinaliwanag din ni Malyari na maski non-bailable ang kaso, may legal remedy pa rin na ina-avail ang mga abogado para makapagpresenta ng ebidensya at igiit na hindi malakas ang pruweba laban sa kanilang kliyente. Kinasuhan sa Revilla ng malversation of public funds through falsification of public documents kaugnay ng umano'y 92.8 milyong pisong ghost flood control project sa Pandi, Bulacan. Balitang Promdi. Alas 3:17 na po ng umaga, puntahan natin ang Region 1. Standby Freddy. 145,000 pisong halaga ng shabu at marijuana. Nakumpiska naman sa bahay ng isang mag-live-in partner sa high value drug suspects sa San Juan, La Union. Ibalita mo yan na RH38 Freddy Fajardo.
ang mag-live-in partner na high-value individual drug suspect matapos makumpiska ang mga illegal na droga sa kanilang tahanan sa Barangay Ilisur, San Juan, La Union. Batay sa ulat na natanggap ni La Union Provincial Director Colonel Redentor Olsano mula sa San Juan, La Union Police Station na ipinarating sa tanggapan ni Pro 1 Regional Director Brigadier General Dindo Reyes. Pasado alas 9:50 ng umaga, nagsilbi ng search warrant ang San Juan PNP katuwang ang PIDEA, Provincial Drug Enforcement Unit at Intelligence Unit ng La Union PPO, RID Pro 1, PNP DEGSOU 1 at La Union Maritime Police Station na nagresulta ng matagumpay na pagkakumpiska ng 21 gramo ng suspected shabu na may standard drug price na 142,800 pesos at 20 gramo ng suspected marijuana leaves na may street drug price na 2,400 pesos. Kabuang 142,200 pesos ang halaga ng mga nasamsam na illegal na droga. Nasa kustudiya ngayon San Juan na La Union Police Station ng mga suspek at naharap sa kaso ng paglabag sa Republic Act 9165 Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Fajardo RH30 Taguulat para sa DCRH una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Balitang Promdi. Kasabay naman ang pagsuko sa Camp Crame, nagsurrender din ng 20 baril si dating Senador Bong Revilla Jr. sa mga otoridad. Ayon po kay Interior Secretary John Vic Remulla, kabilang dito ang 14 na short at 7 long firearms. Dagdag pa ng kalihim, kailangan umano na isuko ang mga armas dahil delikado ito na maging loose firearms at magamit sa karahasan oras na maipit ang lisensyadong may-ari. Sa panayam ng DZRH, ginit naman ng kalihim na walang special treatment o hinihinging pabor ang tinawag niyang long-time friend na si Revilla. Kusang nagtungo ang dating senador kagabi o isang gabi sa Crame na ipinaaresto ng Sandigan Bayan dahil sa umunoy malversation kaugnay ng Ghost Flood Control Project sa Pandi, Bulacan. Balitang Promdi. Nagulat umano si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagkakadawit ng dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. sa maanumalyang flood control projects. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, agad na nag-react ang Pangulo nang unang mabanggit ang pangalan ni Revilla na kanyang kaalyado at isa sa mga inendorso sa nakaraang senatorial race. Gayunman, binigyan din ni Castro, malinaw na patunay ang kaso ni Revilla na hindi namimili ang administrasyon sa pagpapatupad ng hustisya sa kampanya kontra korupsyon. Sabi ni Castro, bagamat nagulat si PBBM at paulit-ulit din niyang binigyan diin na kailangan na imbestigahan ng sino man na may kinalaman sa katiwalian, kaalyado man o kalaban sa politika. Balitang Promdi. Naaresto naman sa Benguet ang isa pa sa co-accused ni dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. sa flood control scandal. Si Cristina May del Rosario ay nadakip ng mga tauhan ng PNP-CIDG sa Barangay Bungaw, Bugyas sa bandang alas 12:40 ng madaling araw. Ang 38 anyos na akusado ay cashier sa DPWH Bulacan 1st District Engineering Office. Siya ay isa sa 6 na kapwa-akusado ni Revilla sa kasong malversation dahil sa 92.8 milyong pisong Ghost Flood Control Project sa bayan ng Pandi. Ang arrest warrant laban sa kanila ay ipinalabas ng Associate Justice Carl Miranda ng Sandigan Bayan 3rd Division at walang piyansa na inirekomenda para sa kanilang pansamantalang paglaya. Balitang Promdi. Samantala, standby lang Danny Kumilang. Kumpiyansa naman si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tanging katotohanan lamang ang sasabihin ng dating kalihim ng Department of Public Works and Highways o DPWH na si Manuel Manny Bunoan. Ito po'y sa gitna ng nagpapatuloy na investigasyon ng Senado kaugnay ng multibilyong pisong anomalyang flood control projects. Ayon kay Presidential Communications Undersecretary Claire Castro, naniniwala po ang Pangulo na magsasabi ng totoo si Bunoan lalo't siya ay under oath sa pagharap niya sa Blue Ribbon Committee. Sa pagdinig, mariin pong
Gayon pong itinanggi ni Bunoan na may masamang intensyon siya sa pagsusumiti ng umano'y maling coordinates ng mga flood control project sa Malacanang, habang iginiit rin na wala siyang tinanggap na anumang kickback. Balitang Promdi. Hinihintay naman niya ng Senado kung kailan kukunin ng Department of Justice ang kustodiya ni former Department of Public Works and Highways Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara. Ayon kay Senate President Vicente Soto III, hinihintay na lang nila ang DOJ na kunin si Alcantara anytime. Kasalukuyang nakadetain si Alcantara sa Senado matapos na ma-cite in contempt noong September 18, 2025 sa hearing ng Blue Ribbon Committee. Si Alcantara ay kinukonsiderang state witness sa investigasyon ng flood control controversy. Balitang Promdi. Samantala, mariin naman na itinanggi ng negosyante na si Maynard Ngu ang mga pahayag ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na humingi siya ng listahan ng mga proyekto at tumanggap ng pera mula rito. Mawang kasinungalingan ang mga paratang laban sa kanya, kaugnay ng umano'y kickback sa flood control project at nakapagsampa na rin anya siya ng kaso laban kay Bernardo. Sinuportahan naman ito ng pahayag ni dating DPWH Bulacan District Engineer Henry Alcantara na nagsabing wala siyang ibinibigay na pera kay Ngu at maging kay dating DepEd Undersecretary Traygiv Olivara. Sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee, iginiit ni Alcantara na tanging kay Bernardo lamang siya nagdadala ng pera habang wala siyang direktang komunikasyon o personal na transaksyon kina Ngu at Olivara. Nang tanungin din ni Senator Erwin Tulfo, sinabi ni Alcantara na hindi rin niya kilala si Ngu pero inamin na minsan naman niyang nakasalamuha si Olivara sa isang DepEd event na dinaluhan din ng Pangulo. Balitang Promdi. Balikan natin mga balita mula sa probinsya. Puntahan natin ang Central Luzon. 5 individual na aresto po sa buy-bust operation, kabilang ang mga gumagamit ng droga sa Limay, Bataan. Ibalita mo yan, RH37, Danny Kumilang. 5 individual ang nasa kote ng mga tauhan ng Limay Municipal Police Station, kabilang ang isang babae sa isiligawan drug buy-bust operation ng Drug Enforcement Unit DEU sa pangunguna ni Police Major Jimmy Albert Dicen, dakong alas 2 GS ng hapon kahapon sa Barangay Lamaw, Limay, Bataan. Sa operasyon, nasamsam mula sa mga sospek ang humigit kumulang 8.60 gramo ng hininalang shabu na may tinatayang halaga ito na 50,480 pesos kasama ang iba't ibang drug paraphernalia, mark money at isang cellular phone na ginamit umano sa transaksyon ng illegal na droga. Ayon sa ilang residente sa lugar, matagal na umanong napapansin nila ang pagpasok ng iba't ibang hindi kilalang individual sa tahanan ng pangunahing sospek na si alias Christian, na nagdulot ito ng pangamba sa komunidad dahil umano'y bentahan at paggamit ng illegal na droga. Matapos ang operasyon, dinala mga naarestong sospek at ang mga nakumpiskang ebidensya sa Limay Municipal Police Station para sa wastong dokumentasyon at pagsasampa ng kaukulang kaso. Danny Kumilang, RH37, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Promdi. Alas 3:26 na po ng umaga. Hindi nakikita ng Malacanang na uulitin ang investigasyon sa flood control projects, kasunod naman ng maling ulat na mali ang lokasyon ng ilang proyekto. Ito po naman ang naging reaksyon ng palasyo matapos sabihin na mayroong lamang na 14 na kumpirmadong ghost flood control projects. Ayon po kay Palace Press Officer Claire Castro, na si Public Works Secretary Vince Dizon na ang bahalang magtama kung may mali sa coordinates ng proyekto. Dagdag pa ni Castro, hihintayin na lamang ng Pangulo ang report ni Dizon habang nagpapatuloy pa rin ang investigasyon. Giit po ng palasyo, ang mahalaga ay tinitingnan ng DPWH ang facts o tamang impormasyon bago magsampa ng kaso. Balitang Promdi.
Tinawag naman na drama series ni Senador Amy Marcos ang impeachment complaint na inihain laban sa kanyang kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos. Sa isang press conference sa Senado, iginit po ni Senador Amy na pansamantala lamang ito at tatagal ng halos 1 taon dahil batid umano ng lahat kung sino ang naghain ng reklamo. Aminado ang senador na hindi niya pa nababasa ang buong nilalaman ng impeachment complaint, ngunit nagdududa siya sa mga alegasyon. Hinala pa po ng presidential sister, posibleng sumunod dito ang isa pang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Una rito ay napaulat na abogado daw po ni First Lady Liza Araneta Marcos ang naghain ng impeachment complaint laban sa Pangulo. Balitang Prompty. Alas 3:28 na po ng umaga, standby lang kay Rex Cantong. Bigo naman ng mga ahente ng NBI na matagpuan ang businessman at gambling tycoon na si Atong Ang sa kanyang pagmamay-aring resort sa Zambales. Nagnegatibo ang operasyon ng grupo sa beach house sa barangay Pundakit sa bayan po ng San Antonio. Bitbit ng NBI team mula sa Metro Manila at Olongapo City ang warrant of arrest ng Branch 26 ng Santa Cruz Laguna Regional Trial Court para sa kasong kidnapping at serious illegal detention laban kay Atong Anga. Bukod sa caretaker, tanging ang mga construction worker ang naabutan po ng NBI sa kanilang pagdating sa resort. Tumanggi naman sila na magsalita tungkol sa kanilang amo. Balitang Prompty. Samantala, puntahan natin ang kinaroroonan ni Rex dyan sa Negros Island Region. Yun daw pong mga miyembro ng LGBT patay matapos o isang miyembro daw po ng LGBT patay matapos na saksakin ng live-in partner sa bayan po ng Moises Padilla sa Negros Occidental. Ibalita mo yan na Rage 46 Rex Canto. Patay ang isang LGBT matapos saksakin ng kanyang live-in partner sa New Stockyard, Barangay 1, Poblasyon, bayan ng Moises Padilla, Negros Occidental. Ang biktima kinilala na si Jola Baguio, 28 anyos, habang ang suspect kinilala na si Anthony Porras, 26 anyos, live-in partner ng biktima. Pawang mga residente ng nasabing lugar. Ayon kay Police Major Ryan Villasario, hepe ng Moises Padilla PNP, naginuman ng biktima at ang suspect nang nangyari ang insidente ng dahil sa pagtatalo. Dagdag pa ni Villasario, nagkaroon ng maraming tama ng pananaksak ang biktima sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan nasawi nito. Ang suspect tumakas matapos ang krimen habang dinala pa ang biktima sa Isabela District Hospital, subalit idiniklarang dead on arrival ang biktima. Ito si RH46 Rex Cantong para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Prompty. Samantala, inatasan naman ni DILG Secretary John Vic Remulla ang Philippine National Police na makipag-ugnayan na sa foreign counterparts upang matunton ang kinaroroonan ng gambling tycoon na si Charlie Atong Anga. Sinabi ni Remulla na makikipag-ugnayan na rin anya si Acting PNP Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. sa International Criminal Police Organization o Interpol para beripikahin kung may mga ulat ba ng pagkakita kay Ang sa ibang bansa sa Southeast Asia. Nauna nang sinabi ng whistleblower na si Julie Patidongan na maaaring umalis na ng Pilipinas si Ang noon pang Disyembre upang iwasan ang pag-aresto kaugnay ng kaso ng kidnapping at pagkawala ng mga sabungero. Bagamat walang malinaw na ebidensya na tumakas na ito ng Pilipinas, sinabi po ni Remulla na hindi maaaring isantabi ang naturang posibilidad. Ayon naman sa National Bureau of Investigation, posibleng nasa bansa pa rin si Ang dahil walang record na siya ay umalis ng Pilipinas sa pamamagitan ng formal na mga daungan. Gayunman, patuloy pa rin na sinusuri ng mga otoridad ang posibilidad ng paggamit ng mga informal exit routes.
Samantala, ilang operasyon na ang isinagawa ng pulisya at ng NBI sa mga ari-arian ni Ang. Kabilang na po dyan sa Pasig, Mandaluyong, Batangas at maging sa Zambales kahapon. Gayon din po sa Albay, ngunit pawang negatibo po ang resulta ng kanilang operasyon. Balitang Promvi. Samantala, sinampahan na ni House Deputy Speaker Ronaldo Puno ng cyber libel si Cavite Representative Kiko Barzaga sa Office of the City Prosecutor ng Antipolo. Yan ay may kinalaman po sa alegasyon ni Barzaga na tumanggap umano ng suhol ang miyembro ng National Unity Party mula sa negosyanteng si Enrique Razon para suportahan ang pagtakbo ni dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Puno, bukod sa pagsasampa ng cyber libel, isinusulong din ng NUP ang tuluyang expulsion o pagpapatalsik sa Kamara kay Barzaga. Sa ilalim ng batas, hindi protektado ng parliamentary immunity ang mga mambabatas kung saan ang nasabing kaso ay may parusang pagkakakulong ng hindi hihigit sa 6 na taon. Samantala, sa Pebrero pa matatapos ang 60-day suspension ng mambabatas batay sa hatol ng House Committee on Ethics. Balitang Promvi. Ang ating pong oras, alas 3:34 na po ng umaga. Standby Jocelyn Make. Puntahan natin ang Western Visayas. Isang patay, 5 naman ang sugatan sa banggaan daw po ng motorsiklo at tricycle dyan sa bayan ng Oton sa lalawigan ng Iloilo. Ibalita mo yan, Jocelyn Make ng Action Radio Iloilo. Namatay habang ginagamot sa ospital ang 10 taong gulang na batang babae nang magbanggaan ang sinasakyan nitong tricycle at motorsiklo sa barangay Trapiche, Oton. Sa pag-imbestiga ng Oton Police mula sa isang mall ang tricycle na may 4 na pasahero. Napag-alaman ng pulisya na nag-overtake ang tricycle kaya sumalpok ito sa kasalubong na motorsiklo. Kasalukuyang ginagamot sa ospital ang 3 mga biktima kasama ng driver ng motorsiklo at tricycle. Mula sa Action Radio Iloilo, ito si Jocelyn Make para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Promvi. Samantala, mandatoryo na ang paggamit ng body-worn cameras ng mga fire safety inspector sa buong bansa kung mag-iinspeksyon upang pigilan ang katiwalian sa hanay ng ahensya. Sa ilalim po ng bagong polisiya ng DILG, kailangan na i-record mula sa simula hanggang sa matapos ang fire safety inspection. Magsisimula po ang pag-video o yung video recording sa fire station hanggang sa kanilang biyahe. Gayon din sa aktual na inspeksyon ng establishmento at paliwanag ng mga findings hanggang sa maisauli na ang body camera sa itinalagang kustodyan ng BFP. Ayon po sa DILG, personal na mananagot ang mga safety officer o fire safety enforcer na sa tamang paggamit po ng body camera. Habang ang hindi naman makatarungang hindi pagre-record o anumang panghihimasok po sa video footage ay ituturing na misconduct. Pagdating sa mga establishmento, obligado din naman po ang mga inspector na banggitin sa video ang kanyang pangalan at ranggo, gayon din ang lokasyon at petsa at oras at uri ng inspeksyon na ginagawa at ang pangalan ng negosyo. Dapat ding ipaalam sa may-ari o kinatawan po ng establishmento o ng lugar na iniinspeksyon na ito po ay inire-record. Nilinaw po ni Interior Secretary John Vic Remulla na layon po ng polisiya na tiyakin ang transparency, accountability at wastong dokumentasyon sa fire safety inspection kasunod ng mga reklamo ng pangingikil at bentahan ng overpriced na fire extinguishers kapalit ng safety clearance. Balitang Promvi. Dapat talaga ganyan. Naka-record kung hindi kayang pagkatiwalaan, i-record. At pero matagal ba yung ganyang inspection? Kung simula doon sa pag-alis sa kanilang headquarters, halimbawa, o istasyon, hanggang sa pagbalik nila at pagsusuoli ng body cam ay nakarecord, kaya ho ba ng baterya? Siguro naman. Ano ba katagal ang capability ng mga baterya ng body camera na kanilang nabili?
Balitang Prompty. Samantala, lalo pang pinag-ibayo ng FIVOX ang pagsubaybay sa bulkang Mayon. Yan ay matapos na maitalang 45 pyroclastic density current at 13 pagyanig sa paligid po ng bulkan sa nakalipas na 24 oras. Sabi ng FIVOX Director na si Dr. Teresito Bacalcol, dahil sa naturang aktibidad may sapat na dahilan upang bantayan ng husto ang ikinikilos ng Mayon. Ayon pa sa eksperto, bukod sa bilang ng volcanic quakes, may tuturing na hindi pangkaraniwan o abnormal ang pagbabago ng gas emission ng bulkan. Iginit naman ni Bacolcol ang mahigpit na pagbabawal sa pagpasok sa 6 na kilometrong danger zone habang nasa alert level 3 ang bulkang Mayon. Balitang Prompty. Puntahan naman natin balita mula sa Eastern Visayas. Standby Jimmy. Lalaki patay sa nangyaring sunog sa isang bahay dyan po sa Katbalogan. Ibalita mo yan, go ahead. RH32, Jimmy Angay-Angay. Isang lalaki patay sa nangyaring sunog sa syudad ng Katbalogan. Ito ang sinabi ni Bureau of Fire Protection Katbalogan City Fire Marshal Senior Inspector Robert Espinola sa isang panayam. Kinilala ng Bureau of Fire Protection ang biktima si Renato Osinar, 71 anyos, residente ng Purucono, Rizal Avenue, Barangay 5 sa naturang syudad. Nangyari ang sunog alas 8:35 kahapon ng umaga sa Purucono, Rizal Avenue, Barangay 5, Katbalogan City at napula ang apoy alas 8:47 ng umaga. Pumalo sa first alarm ang sunog at ang estimated damages nagkakalagang 100,000 pesos. Sa investigasyon ng Bureau of Fire Protection, ang biktima ay isang bedridden na hindi nakalabas sa kanyang kwarto nang mangyari ang sunog dahilan ng agarang pagkamatay. Tinutukan ngayon ng mga bomber investigasyon ang pag-overload ng kuryente. Mula dito sa DYV Lacson Radyo Tacloban, ito si RH32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Prompty. Maraming salamat, Jimmy. Standby lang, Jane. Dumating na sa bansa ang mga labi ng Pinay mula Abu Dhabi na ang sanhi po ng ikinasawi ay pinagdududahan po ng kanilang pamilya. Ayon po sa Overseas Workers Welfare Administration o OWA, agad na ibiniyahe sa Iloilo ang bangkay ni Mary Jill Muya. Ang naturang OFW ay natagpo ang walang buhay sa kanyang silid noong December 31, 2025. Ipinahayag naman ng mga kaanak ni Muya na nasa Iloilo ang labis na pagdududa sa naturang pangyayari. Bukod sa mga kaukulang tulong mula sa OWA at Department of Migrant Workers, tiniyak po ng DMW Secretary Hans Leo Kakdak ang mahigpit na pagsubaybay sa investigasyon tungkol sa pagkamatay ni Muya. Balitang Prompty. Inaprubahan naman ni Marikina City Mayor Maan Teodoro ang 100% tax relief para po sa mga sari-sari store at karinderya owner. Para po sa tax year 2026, kasabay po ng buong amnesty sa interest at surcharge ng mga may utang sa real property tax. Dinagdaan po ng Mayora ang ordinansa noong January 19 bilang tulong sa mga residente at micro, small and medium enterprises o MSME sa lungsod. Sa ilalim po ng ordinansang ito, hindi na magbabayad ng business tax, permit fees at iba pang local fees ang mga sari-sari store at karinderya owner sa buong taong 2026. Basta po sila ay hindi nagbebenta ng alak at sigarilyo kasi iba po ang tax niyan. Bibigyan po ng ang mga kwalipikadong negosyante o negosyo ng Certificate of Exemption ng Business Permit and Licensing Office o BPLO. Samantala, ipinatupad din ang 100% amnesty naman para sa interest at surcharge para sa mga delinquent real property taxpayers. Hanggang yan po ay sa July 2026. Yan po ay maaaring bayaran ng buo o kaya naman po ay hulugan. Paliwanag po ni Mayor Teodoro, layon po ng hakbang na palakasin ng MSMEs, suportahan ang kabuhayan ng mga pamilya at panatilihing business-friendly ang Marikina City.
o yung mga business permit renewal ha. Pinalawig din po ang deadline hanggang sa February 28, 2026 na daw po. Walang surcharge o kaya naman po ay penalty. Sana all. Balitang Prompty. Samantala, dakuan muna natin balita naman mula sa Northern Samar. Yun daw pong mga sundalo dyan sa lalawigan nagbigay ng financial assistance para sa mga indigent na estudyante wala sa 2 paaralan dyan sa Katarman. Ibalita mo yan RH34 Jane Galit Bantayan. Nagbigay ng financial assistance ang mga kasundaluhan mula sa 8th Peacemaker Brigade Philippine Army sa mga mag-aaral na itinuturing na mga indigents sa mga paaralan ng Friliana Elementary School at Katarman National High School ng Barangay Dalakit, Bayan ng Katarman, Northern Samar. Masaya itong tinanggap ng mismo mga mag-aaral kasama ang kanilang mga magulang. Binigyan din ng mga sunaluhan ang mahalagang ugnayan ng militar at ng komunidad. Ang ibinigay na assistance ay personal na contributions ng mga sundalo upang matulungan ang nasabing mga mag-aaral. Inaasahan naman na makatulong ito sa pantustos sa kanilang pag-aaral. Mula sa Aksyon Radyo Katarman, RH34 Jane Galit Bantayan ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Prompty. Nasawi naman ang isang volunteer na tumulong sa search operation sa gumuhong Binaliw landfill sa Cebu City dahil sa infected sugat. Ito po ang kinumpirma ni Dave Tumulak, Cebu Councilor at Chairman ng Committee on Disaster. Ayon po sa anak ng biktima, nagkaroon po ng blisters ang kanyang ama at sumama ang pakiramdam bago ito dalhin sa ospital. Base sa pagsusuri, nagkaroon ng septic shock dahil sa infected wound ang biktima at nakadagdag pa ang kanyang sakit na diabetes sa kanyang pagkamatay. Tumulong ang nasabing biktima, isang security guard sa search operation simula January 10 hanggang January 13 bilang responder. Nakikipag-ugnayan na si Tumulak sa DSWD para mabigyan naman po ng kinakailangan tulong ang mga naiwang kaanak ng biktima. Balitang Prompty. Naglunsad naman ang search and rescue operations ang Philippine Coast Guard para sa isang motorized boat na iniulat na nawawala sa karagatan ng Davao nitong weekend. Ayon sa PCG, ang MBCA Amihara ay bumiyahe mula Barangay Santa Ana sa Davao City patungo po ng Governor Generoso, Davao Oriental nang bigla itong salubungin ng malalakas na hangin at malalaking alon. Lulan po ng bangka ang 13 katao, kabilang po ang 4 na crew member. Hanggang sa kahapon, isang crew member lamang nasakay din ng naturang bangka ang namataan na palutang-lutang sa karagatan ng Sarangani, habang ang iba pa niyang mga kasamahan ay hindi pa rin nakikita. Naglabas na ng notice to mariners ang Coast Guard at hinikayat po ang mga barko at mangingisda sa Davao Gulf. Kabilang po ang mga baybayin ng Don Marcelino, Malita at Santa Maria na tumulong po sa paghahanap. Balitang Prompty. Standby June Soter. Balita naman mula sa Davao, 2 babae tinangka daw pong hold upin dyan sa Tagum City, Davao del Norte. June Soter ng Aksyon Radyo Davao sa detalye. Patuloy ang isinasigawang investigasyon ng Tagum City Police Station kaugnay sa insidente ng tangkang pang-hold up laban sa 2 babae na naganap bandang alas 12 ng hating gabi sa Purok 5 Estabillo, Barangay La Filipina, Tagum City, Davao del Norte. Ayon sa report ng kapulisan, kinilala ang mga biktima na sina Edeline Kabaktulan, 28 anyos at empleyado ng Station 8 at ang kanyang kasama sa trabaho na si Maria Loisa Yuste, 62 anyos. Batay sa porang investigasyon, sakay ng motorsiklo
motorsiklo ang mga biktima at pauwi na sana nang biglang harangin ng isang di pa nakikilalang lalaki na nakasakay rin sa motorsiklo habang binabaybay ang kalsada malapit sa La Filipina High School at sa tapat ng St. Michael Parish. Sinubukan ng suspect na hablutin ang shoulder bag ni Kabaktulan dahil sa biglaang pangyayari nawala ng balansi ang motorsiklo ng mga biktima at sila ay natumba. Nabigo ang suspect na makuha ang bag at agad na tumakas patungo sa hindi pa matukoy na direksyon. Dahil sa insidente, kapwa nagtamo ng sugat ang dalawang biktima na discharge na mula sa hospital si Kabaktulan habang patuloy namang ginagamot at nakakonfine pa rin si Yuste. Ito si June Soter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Prompty. Samantala, sugatan naman ng dalawang individual kabilang na ang isang senior sa sunog na sumiklab sa isang warehouse sa Encarnacion Street sa San Rafael Village sa Navotas City. Nagtamo po ng first degree burn ang biktimang edad 65 habang sugatan naman sa hita at paa ang isang 30 anyos na biktima. Ayon po sa Bureau of Fire Protection, nagsimula ang apoy alas 12:28 ng tanghali kahapon kung saan itinaas ito sa ikalawang alarma. At umabot po sa higit 2 oras ang sunog bago ito naapula. Sa ngayon po inaalam pa ng otoridad ang sanhi ng sunog. Ang oras po natin alas 3:48, dadako na tayo sa pangalawang bahagi po ng ating programa. Balitang Prompty. Isang magandang umaga po ang ating pagbati sa lahat ng mga nakikinig, nanonood at nakatutok ngayon sa ating programa. Ito nga po ang Balitang Prompty. Kumusta na po ang ating mga kababayan all over the world, hindi lang po dito sa Pilipinas, kundi maging sa ibang bansa. Alam naman po natin na marami tayong kababayan ang gising sa mga oras na ito sa ibang bansa. Yung iba po nagtatrabaho habang nakatutok po sa ating programa. Yung iba naman umaga kasi sa kanila habang sa atin ay madaling araw. Yung iba naman ay nagpapahinga na pero bago matulog nanonood, nakikinig sa ating programa. Maraming salamat po. O kahapon, pinag-usapan ho natin ang mga pamamaraan, home tips, home tests, para po malaman natin kung ang ating po bang pangangatawan ay okay pa despite ng mga edad ho natin. Binanggit ko nga doon kahapon yung mga pwedeng aktibidad na pwedeng gawin para masuri kung halimbawa ikaw ba ay hinihingal na, pagka ikaw ay umaakyat na ng hagdanan, o kaya naman ho kung kayo ho ay nahihirapan ng maglakad ng malayo. Ano pa ba yung tips ko kahapon? Dapat din makita kung kaya nyo pa bang magbalanse ng inyong paa. Yan daw po yung mga simple tips. Simple, totoo yun yung pagbabalanse ng ng ating paa. May kinalaman po yan sa ating cognitive. Ano ba yun yung may kinalaman yan sa ating sa ating brain kung paano tayo makakapagbalanse. Kapag hindi tayo nakakabalanse, baka may something sa ating utak. Totoo yan. Ako ho may kilala nga ako sumalangit nawa ang kanyang kaluluwa kung nasaan man siya Meron akong isang kakilala na nagsimula lang ang lahat na malaman niya na siya ay may brain cancer nung hindi na siya makapagbalanse. Yung tipong lagi siyang parang matutumba. Feeling lang niya hindi naman siya natutumba. Feeling lang niya para siyang matutumba. Nung napansin niya yun, nagpa-check up siya. Nung nagpa-check up siya, sabi ng doktor, MRI tsaka CT scan. Doon na nakita na siya pala ay may bukol sa ulo at yun na nga rin ang sanhi ng kanyang naging kamatayan. Ang akala niya, all is well, everything is okay, everything is fine, good condition siya dahil umiinom naman siya ng mga bitamina, umiinom siya ng, kumbaga sumusunod sa tamang tulog,
gulay naman kahit papano ang kinakain, bagamat kung minsan nahahaluan po ng mga processed food, walang bisyo. Tapos all of a sudden, dahil lang parang napansin niya na magewang, para akong laging babagsak, na ang unang inakala niya baka daw siya ay na mild stroke. Pero in the end, ayun, nalaman niya brain cancer pala. Nakakalungkot yung mga ganun, ano? Kaya lagi po tayong maging aware sa atin pong kalusugan. At syempre sa ating pangangatawan, maging nakakatulong din po yung pagiging malinis, mabango. Yung bang araw-araw kahit papano nagpupunas, naliligo, nagtututbrush. Kailangan ho yan, ha? Pati ho yung ating kalusugan at saka yung pangalabas na anyo, kailangan yan para sa ating isang malusog na 2026. Speaking of malusog at saka maayos, ito may blind item ako sa inyo. Alam nyo ho ba? Bulong-bulungan. Ito ha. Bulong-bulungan po ngayon. Diyan sa mga pasilyo po. Na meron daw hong isang mataas na opisyal sa gabinete pa, ha? Na napapag-usap-usapan lang naman. Kasi daw po, napapag-usapan siya hindi dahil sa kanyang husay, kundi dahil sa hindi kaaya-ayang impresyon na naiiwan po sa kanyang mga nakakasalumuha. Ganun? Bakit kanyo? Sabi po ng mga nagbubulong-bulungan, sabi nga nila kay Deo na kanyang buwit. Hindi lamang daw po mabigat ang timbang nito. At presensya sa politika, kundi literal po na napakabigat daw po sa pakiramdam. At nakakaikot daw po ng sikmura yung amoy ng miyembro daw po ng gabinete na yan. Nakakaikot daw po ng sikmura yung amoy nito sa mga taong nakapaligid sa kanya. Naku, sino kaya ito? Meron na ba kayong idea kung sino? Bakit naman ganun ito? Dapat nga aware siya pagdating sa kalusugan niya. Di ba? Ang clue nga daw ho, may higit daw po sa isyong pisikal. Mas mabigat po ang tanong sa kanyang integridad. Aba kung may amoy sa pisikal na itsura at pangangatawan, pati pala integridad nito nangangamoy din ng mga alingasaw. Dahil daw po hindi na mabilang ang kanyang mga kaso. Hindi na rin mabilang ang mga intrigang isinampalaban sa kanya sa tanggapan ng ombudsman. Kaya pala sabi parang baka naman may kinalaman, nai-stress na itong si Sek. Nai-stress siguro si Sek. Kaya nai-stress na si Sek. Kaya napapabayaan siguro ang sarili. Dapat siya nga ang unang-unang nakakaalam nito proper hygiene. Kaya parang anino daw po na patuloy na sumusunod saan man siya magpunta ang kanyang amoy. Oba? O kaya daw po ay guilty sa mga paratang sa kanyang, kaya daw po anli pawis ang inilalabas na sumisingaw nga ho sa kanyang katawan. Dahil dito po marami po ang napapailing na lang at sayang ka. Paano nga ba? Naging alter ego nga daw po ng Pangulo yung ganito, no? Bukod po sa dami-dami ng issue, ayun, pati pa sarili, napapabayaan. Tila pa ulit-ulit na ang nagiging sakit daw po sa ulo nito at ng administrasyon sa kanya. Yung
pamahalaan ho natin, ang ninanais lang naman ay reforma, saka yung maayos na pamamahala, yung may dignidad. Ayun. Meron na ho ba kayong clue? Hanggang kaya daw kailan, kapag ba meeting umaattend dito? Cabinet meeting? Kailan daw ho kaya matitiis ng kanyang mga kasamahan? Ang kanyang amoy ba ito ng pawis? At hanggang kailan matitiis daw kaya ng administrasyon na hindi lamang yung kanyang ginagawa ang kahihiyan, kundi pati siya daw po kapag humaharap kahiya-hiya. Balitang Promvi. Anyway, good morning muna. Virgilio Sakdalan, isang magandang umaga po sa inyo. And good morning, Efren Lorenzo. Sa mga seniors po, sa dulong bayan ng San Jose del Monte, Bulacan, ako, mga lolo at lola, good morning ho sa inyo. Ganon din kay Ma'am Becky Tisuka, isang magandang umaga. Oy, sabi ni Renato Abad, kilala ko siya. Talaga ba? Kilala mo? Good morning, Ma'am Kiss. Nabanggit ko lang naman. Kasi nga, napapag-usapan natin yung proper hygiene. Ganon din po yung ating dapat kung paano tayo malaman kung paano tayo magiging fit. At ganoon din po syempre kasama ho dyan yung kunyari bukod sa ikaw ay physically fit, dapat yung appearance mo kaaya-aya din. Bigla ko naalala yung pinag-uusapang cabinet secretary na ito. Sabi ni John Oliveros, baka ho lumalabas sa katawan ang ginagawa po niyang baho. Sino kaya ho yan? Correct po, cleanliness is next to godliness. Tama ka dyan, Perlin. Binabati rin po natin, Filemon Mamuwad, good morning. Gusto ko yan, laging mabango. Gaya mo? Talaga, ikaw naman, Sir Filemon, di ka pa nga nagpupunta dito sa istasyon, naamoy mo na agad ako. Pero hindi, hilig ko talaga yan, pabango. Proper sleep, drink milk for protection of sickness. Bigyan po ng alcohol ang katawan sa loob at labas. Ganon. And pa-check up agad. Pag may mga nararamdaman hindi maganda sa katawan at hindi maganda sa katawan, kumuha po ng healthcare card para hindi magastosan ng malaki. Alam mo, isa yan sa importante. May mga health card naman parang mga palima-500 Siguro naman sa mga nagtatrabaho ko, kayang-kaya yung budget. Hindi man nyo humagamit, baka sa mga susunod, at least investment nyo ho yan. Lani Rehuso, isang magandang umaga. At ganoon din kay June Oliveros. Uy, bago tayo matapos, babatiin ko lamang isang maligayang kaarawan kay Sister Elaine Apit. Ganoon din sa aking sister from another mother, si Lizelle Once. Kita tayo soon, Lizelle. Happy birthday sa inyong dalawa. At sana'y mabusog nyo kami. Paalam na po tayo. Diyan na po nagtatapos ang ating balitaan dito po sa Balitang Promdi. Ito po ang inyong lingkod, Kisas Hobson. Susunod naman ang Magandang Umaga Pilipinas. Kasama naman po si Kong Angel Palmones. Ang ating pong oras, eksakto yung punto 4:00 na ng umaga. Good morning and happy Wednesday. Dumilim ang kalangitan, di pa rin. Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa pamilya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Kolosas 3, Kapitulo 18 hanggang 21 at Efeso 6, talatang 4. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa sapagkat iyan ang kalooban ng Panginoon. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa at huwag kayong maging malupit sa kanila. Mga anak,
sundin ninyo lagi ang inyong mga magulang, sapagkat iyan ay nakalulugod sa Panginoon. Mga magulang, huwag ninyong pagagalitan ng labis ang inyong mga anak at baka masiraan sila ng loob. Sa halip, palakihin ninyo sila ng may tamang disiplina at turuan ng mga aral ng Panginoon. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin na ito. Salamat Panginoon sa biyaya ng pamilya na iyong pinagkatiwala sa amin. Tunay nga na ang pundasyon ng bawat pamilya ay ang matatag na pagsasamang mag-asawa. At aming idinadalangin na sa iyong biyaya at kalakasan, lalong mag-alab at manaig ang pag-ibig, katapatan, paggalang, pagpapasensya at pagkakaisa ng mag-asawa sa isa't isa. Turuan mo na kanilang matuklasan at pansinin ang mga magagandang bagay sa bawat isa, higit pa sa mga kakulangan at kapintasan, maging mapagpatawad at iwasan ang galit at negatibong komunikasyon. Turuan mo sila na lagi magpasalamat sa iyong mga biyaya sa araw-araw at palagiang hanapin ang bawat paraan kung paano sila makapagbibigay ng lakas loob at inspirasyon sa isa't isa. Aming ipinapanalangin na alinsunod sa iyong kautusan, ang mga asawang lalaki ay mahalin ng buo at wagas ang kani-kanilang asawa, gaya ng pag-ibig ni Jesus para sa iglesia. Iyong turuan ang mga asawang lalaki na maging maunawain at pakitunguhan na may paggalang ang kani-kanilang asawang babae upang walang makahadlang sa kanilang mga panalangin. Amin ding idinudulog sa iyo ang mga asawang babae na tulad din ng iyong pinag-utos, sila ay magpasakop at magpakita ng paggalang sa kani-kanilang mga asawa dahil iyong itinalaga na ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa. Pagkalooban mo ng banal na takot ang puso ng mga may asawa nang sila ay maging tapat sa kani-kanilang asawa sa habang panahon. Iyo silang ilayo sa lahat ng uri ng tukso na makakapinsala sa kanilang pagsasama at sa kinabukasan ng kanilang mga anak. Pagkalooban mo ng tunay na pagsisisi at pagbabago ang puso ng mga may asawa na nahulog sa tukso o bumali ng kanilang sumpaang banal sa iyo at sa kanilang asawa. Panginoon, aming ipinapanalangin din ang aming mga anak na sila ay iyong protektahan, iligtas sa kapahamakan, pinsala at karamdaman. Pagkalooban ninyo sila ng banal na takot sa iyo at kakumbabaan upang kanilang igalang ang kanilang mga magulang at dinggin ang aral ng kanilang ama't ina nang sila ay mamuhay ng matagal na may karunungan at kasaganahan. Iyong pagtibayin ang loob ng aming mga kabataan, O Diyos, nang sila ay umiwas sa masasamang hilig at mga tukso ng kanilang henerasyon. Sa halip ay pagsikapan nilang maging matuwid, makatarungan, tapat, mapagmahal at mapayapa, magkaroon ng pusong malinis at marunong tumawag sa Panginoon. Pagkalooban niyo sila ng tibay na loob, ng pagsikapan nilang laging gawin ang matuwid sa iyong mga mata, maging responsable sa kanilang mga desisyon at kilos, at maging makumbaba sa pag-amin ng kanilang mga pagkakamali. Iyo silang turuang magtiwala sa iyo sa lahat ng oras at magtiyaga sa kanilang mga pagsisikap at maging matatag kapag nakaharap ang kabiguan. Iyong ipreserba ang iyong layunin para sa kanila at ipahintulot na matupad ito sa kanilang mga buhay upang ang pagpapala mo ay kanilang mapanatili at maipamana sa kanilang mga salinlahi. Maraming salamat o Panginoon sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa loob ng 86 na taon, DZRH ang Manila Broadcasting Company. DZRH, a proud member